Nag-aalaga lang daw ng kabute? Tingnan mo nga ang itsura niyan. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan, si Elena Santos ay mag-isang ipinatapon sa isang malayong bahay sa probinsya. Wala man lang siyang sapat na oras para mag-impake ng mga gamit mula sa bahay sa Maynila na tinirhan niya sa loob ng 35 taon. Isa siyang asawang ginawang parang katulong at pinalayas ng walang anumang hatian sa ari-arian, ngunit mayroong isang kakaibang pangyayari. Sa harap ng kanyang mapanlibak na biyenan, dating asawa, imposibleng dahil lang sa mga kabuti ang lahat ng yan, hindi ba? Walang sino man ang nakakaalam na ang pagtawang iyon ang magiging katapusan ng lahat ng kanilang ugnayan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit sila natulala at hindi makapagsalita sa gitna ng isang kalsada sa probinsya? Bago magsimula ang kwento, mangyaring pindutin ang subscribe at like na libre lang naman. Kung maaari, mag-iwan din ng komento kung saan ninyo ito pinakikinggan. Narito na ang kwento ngayong araw. Tumira siya sa bahay na iyon sa loob ng 35 taon. Ikinasal si Elena sa edad na 25. Mula pa sa unang araw, sinabi na ng kanyang biyenan, ang isang asawang babae ay para lang sa loob ng bahay. Natural lang yan, hindi ba? Ganoon nagsimula ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Gigising siya ng alas 5 ng madaling araw para ihanda ang pagkain ng pamilya. Pagkatapos maghain, maghuhugas siya ng pinggan at maglalaba. Sa gabi, inihahanda niya ang gamot ng kanyang biyenan na lalaki. Ang kanyang asawang si Marco Reyes ay laging abala sa negosyo. Pag-uwi niya, uupo lang ito sa sofa at magbabasa ng dyaryo. Ang kanyang biyenan naman ay tumigil na sa paggawa ng gawaing bahay dahil sa katwiran na matanda na siya. Ang lahat ng pasanin ay napunta sa balikat ni Elena. Matanda na ako kaya mahirap na para sa akin. Natural lang na ikaw ang gumawa niyan. Hindi na nagtanong pa si Elena. Inisip na lang niya na ito ang kanyang tungkulin. 10 taon na ang nakalipas mula nang ma-stroke ang kanyang biyenan na lalaki. Umaabot sa daan-daang libong piso ang gastos sa ospital buwan-buwan. Si Elena ang nag-aalaga. Pabalik-balik sa ospital, pag-uwi niya, pagod na pagod ang kanyang katawan. Ngunit kinabukasan, kailangan pa rin niyang bumangon ng alas 5 ng umaga. Hindi niya pwedeng pabayaan ang almusal ng pamilya. Kahit kailan, hindi nagsabi ng salamat ang asawa niyang si Marco. Trabaho mo lang naman yan sa bahay, hindi ba? Ganoon din ang kanyang biyenan. Naging magaspang ang mga kamay ni Elena. Sumasakit ang kanyang mga tuhod sa tuwing umaakyat siya ng hagdan. Minsan, hindi na rin niya maiunat ng maayos ang kanyang likod. Ngunit walang sino man ang nakapansin dahil hindi nagsasalita si Elena. Lumipas ang 25 taon. Nang ganoon na lang, wala ni isang bank account si Elena na nakapangalan sa kanya. Tinatawag lang si Elena ng pamilya ng kanyang asawa bilang manugang. Walang tumatawag sa kanyang pangalan. Hanggang isang araw, naglabas ng mga papeles si Marco. Nakalatag sa lamesa sa sala ang mga papeles ng kanilang hiwalayan. Maghiwalay na tayo. Kahit narinig na niya ang mga salitang iyon, hindi makagalaw si Elena. Nanlamig ang dulo ng kanyang mga daliri. Nagsalita si Marco habang nakahalukip-kip. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Walang hatian ng ari-arian. Wala ka namang kinita, di ba? Nanginginig ang mga labi ni Elena. Ngunit walang boses na lumabas. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang biyenan. Nakatingin lang ito sa bintana at nakatalikod. Ano bang nagawa mo? Nagluto at naglinis ka lang naman. Pagkasabi niyon, nanigas ang mga balikat ni Elena. Sa isang iglap, ang 25 taon ay nabura na parang isang linya lang. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang ballpen. Pinirmahan niya ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit hindi niya ito mapigilan. Kinuha ni Marco ang mga papeles. Isang mukha ng kasiyahan ang makikita sa kanya, bilisan mo nang mag-impake. Kailangan mong umalis bago matapos ang susunod na linggo.
Makalipas ang ilang araw, nag-impake si Elena. 2 bagahe lang ang dala niya. Ilang pirasong damit, isang litrato, at isang lumang notebook. Iyon lang ang naipon niya sa loob ng 35 taon. Nakatayo si Marco sa may pintuan, nakahalukip-kip. Sa tabi niya ay isang babaeng nagngangalang Isabel. Hindi pa nakikita ni Elena ang babae noon, pero alam niya, ito ang kerida ni Marco. Ni hindi man lang tumingin si Isabel kay Elena, wala kang anak, wala ka ring trabaho, kaya umalis ka na lang, sabi ni Marco. May halong pang-iinsulto ang kanyang mga salita. Hinawakan ni Elena ang hawakan ng kanyang bag. Humigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga daliri. May isang abandonadong bahay sa probinsya. Ibibigay ko sa'yo para doon ka tumira. Inabot ni Marco ang susi. Nasa kamay niya ang susi ng bahay. Tinanggap ni Elena ang susi. Malamig ang bakal na dumampi sa kanyang palad. Hanggang sa huli, sumunod pa rin ang kanyang biyenan. Nakatayo ito sa itaas ng hagdan at nakatingin sa kanya. Pababa! Pinakain naman kita, di ba? Sapat na yon. Isinuot ni Elena ang kanyang sapatos. Hindi na siya lumingon. Paglabas niya ng pinto, narinig niya ang tawa ni Isabel mula sa likuran. Hindi huminto sa paglalakad si Elena. Sumara ang pinto. Kasabay nitong nagsara ang 25 taon ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, kumalat ang tsismis sa kanilang lugar. Mabilis na kumalat ang balita. Pinalayas daw ang asawa ni Mr. Reyes. May mga umiling. May mga tumango. Wala kasing anak at walang trabaho. Kaya natural lang yan. Umiikot ang mga salitang iyon sa buong komunidad. Madali silang humusga. Nagpunta raw sa probinsya para mag-alaga ng kabute. Natawa ang mga taong nakarinig nito. Noon, nakababa na si Elena sa probinsya. Ang bahay ay nasa paanan ng isang bundok. Luma ang bubong at may mga bitak ang pader. Puno ng damo, ang bakuran. Kinakalawang na ang gate at umuugong ito. Ibinaba ni Elena ang kanyang mga bag at binuksan ang pinto. Sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok. Walang laman ang loob ng kwarto. Isang espasyong walang laman ang natira. Binuksan ni Elena ang bintana. Pumasok ang hangin at tinangay ang alikabok. Napaupo siya sa kinatatayuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit walang luhang lumabas. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ngunit tiniis niya. Tahimik na nakaupo si Elena at huminga ng malalim. Lumalim na ang gabi. Nang gabing iyon, bumulong si Elena sa kanyang sarili. Sa gitna ng dilim, mahina ang kanyang boses. Hindi na ako muling mabubuhay sa ilalim ng pangalan ng iba. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa loob ng kwarto. Ang dilim ang sumagot sa kanya at yumakap sa kanya. Kinabukasan, nagsimulang maglinis si Elena. Nagbunot siya ng damo sa bakuran at nilinis ang mga silid. Nagkapaltos ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya tumigil. Nilinis niya ang mga bintana at winalis ang sahig na kahoy. Hanggang sa paglubog ng araw, hindi niya binitawan ang trabaho. Makalipas ang 1 linggo, lumabas si Elena papunta sa bayan. Pinagtitinginan siya ng mga tao. May mga nagbubulungan, mahina ang kanilang boses, ngunit rinig niya. Siya raw yung dating asawa ni Mr. Reyes. Yumuko si Elena habang naglalakad. Hindi niya maiwasan ang mga tingin. Bumili siya ng noodles at itlog sa isang maliit na sari-sari store. Tahimik na inilagay ng matandang may-ari ang kanyang mga pinamili sa isang supot. Nagpasalamat si Elena at tumalikod. Narinig niya ang bulungan mula sa kanyang likuran. Ang daan pauwi ay parang napakalayo. Mabigat ang mga hakbang ni Elena. Lumipas ang 3 taon ng ganoon. Isang araw, nagiinuman sina Marco at ang kerida niyang si Isabel. Kasama rin nila ang biyenan. Inangat ni Marco ang kanyang baso at nagsalita. May halong pangungutya sa kanyang boses. Sabi niya, nag-aalaga siya ng kabute. Ano namang mapapala niya doon? Tumango rin si Isabel. Tumaas ang gilid ng kanyang labi.
Oo nga, wala naman siyang alam. Ibinaba ng biyenan ang kanyang baso. Dahan-dahan itong tumango. Kailangan nating puntahan para makita natin ang kalagayan niya. Natawa si Marco sa sinabi nito. Itinaas niya ang kanyang baso. Sige, ngayong linggo, bumaba tayo doon. Lalo pang ngumiti si Isabel. Malamig ang kanyang tingin. Curious din ako. Ano kayang itsura ng isang mushroom farm? Nagbanggaan ang kanilang mga baso. Napuno ng tawanan ang silid. Sa gitna ng tawanan na iyon, may halong pang-iinis. Walang sino man ang nakakaalam na ang pang-iinis na iyon ay babalik din sa kanila. Muling pinuno ni Marco ang kanyang baso. Hindi alam ni Elena ang tungkol dito. Tahimik niyang ginugugol ang kanyang araw sa paanan ng bundok. Dumilim na sa labas ng bintana. Binuklat ni Elena ang kanyang lumang notebook. May mga numerong nakasulat doon. Isang talaan na walang sinumang nakakaalam. Dahan-dahang binuklat ni Elena ang mga pahina. Dumaan ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng papel at tahimik na huminga ng malalim, nagsalita sa sarili. Matatag ang kanyang boses. Malalaman din nila. Isinara niya ang notebook. Ang mga mata ni Elena ay hindi natinag sa gitna ng dilim. Ngunit makalipas ang ilang araw, isang hindi inaasahang tanawin ang kanilang masasaksihan. 5:00 ng umaga, nagising si Elena. Madilim pa sa labas. Inalis niya ang kumot at bumangon. Kusa nang gumalaw ang kanyang katawan. Naghilamos siya at nagbihis. Hindi siya tumingin sa salamin. Mabilis ang mga hakbang ni Elena paglabas ng bahay. Kabisado na niya ang daan sa bundok. Pagkatapos ng mga 20 minuto, natanaw na niya ang mga gusali para sa pag-aalaga ng kabute. 3 mababang gusali ang magkakatabi. Malinis at maayos ang mga pader. Tumayo si Elena sa harap ng unang gusali. Kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto. Binuksan niya ang ilaw. Naliwanagan ng fluorescent light ang loob. May thermometer na nakasabit sa pader. Tiningnan ni Elena ang numero. 18 degrees. Mahinang bulong niya. Tumango siya. Tiningnan din niya ang hygrometer. Nakaturo ang karayom sa tamang antas. Pumasok si Elena sa loob. Puno ng mga tumutubong kabute ang bawat istante. Mga enoki mushroom. Magkakasamang nakatayo ang mga puting tangkay. Isa-isang sinuri ni Elena ang bawat kahon. Dahan-dahan niyang pinisil. Naramdaman niya ang pagiging nababanat nito. Bahagyang ngumiti si Elena. Lumipat siya sa ikalawang gusali. Pagbukas niya ng pinto, ibang amoy ang sumalubong sa kanya. Mga shiitake mushroom. Matigas na nakabuka ang mga kulay kapeng sombrero nito. Kinuha ni Elena ang kanyang notepad. Naglagay siya ng check gamit ang ballpen. Isinulat niya ang bilang ng mga ipapadala bukas. 120 kahon! Ang isinulat niya. Ang ikatlong gusali ay isang cold storage room. Pagbukas niya ng pinto, bumuhos ang malamig na hangin. Sa loob, nakasalansan ang mga kahon. Bawat isa ay may label. Binilang ni Elena ang mga kahon. Gumalaw ang kanyang mga daliri sa hangin. Ang ipapadala ngayon, 80 kahon. Muli siyang nagsulat. Maayos ang kanyang pagsulat. Noong mga oras na iyon, may narinig siyang ugong ng sasakyan sa labas. Itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Isang maliit na truck ang nakahinto. Bumaba ang isang lalaki mula sa driver's seat. Nasa huling bahagi na siya ng kanyang 50s. Ma'am Elena, ang aga ninyo. Siya si Mang Cardo, isang lokal na distributor. Yumuko si Elena bilang pagbati. Yumuko rin si Mang Cardo. Nandito po ako para tingnan ang mga supply natin ngayon, sabi ni Elena. Kalmado ang kanyang boses. 80 kahon po, tama? Tanong ni Mang Cardo. Tumango si Elena. Opo. Nakahanda na po sa cold storage. Nagtungo ang dalawa sa cold storage. Tanging ang tunog lang ng kanilang mga hakbang ang maririnig. Binuksan ni Mang Cardo ang isang kahon. Sinuri niya ang kalagayan ng mga kabute. Maganda. Talagang mapagkakatiwalaan ang mga produkto ninyo, ma'am. Ngumiti lang si Elena.
bilang sagot. Bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang labi. Sinimulang ilipat ni Mang Cardo ang mga kahon. Tumulong din si Elena. Inabot sila ng 30 minuto sa pagkakarga ng mga kahon sa truck. Humihingal na silang pareho. Pagkatapos mailagay ang huling kahon, nagsalita si Mang Cardo. May butil ng pawis sa kanyang noo. Sa susunod na linggo, ganito pa rin po ba karami? Saglit na nag-isip si Elena. Binuklat niya ang kanyang notepad. Kaya po ang 100 kahon, lumiwanag ang mukha ni Mang Cardo. Tumango siya. Kung ganoon, babalik po ako sa Martes. Yumuko si Elena. Sumakay na rin si Mang Cardo sa truck. Dahan-dahang umandar ang truck. Bahagyang umalikabok. Pinanood niya ito hanggang sa mawala sa daan sa bundok. Bumalik siya sa mga gusali. Hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Pumasok siya sa opisina. May mga dokumentong nakapatong sa mesa. Kinuha niya ang file ng mga invoice. Inayos niya ang talaan ng mga naipadala ngayong araw. Isinulat niya ang petsa, dami, at pangalan ng kliyente. Sanay na ang kanyang kamay sa paggalaw ng ballpen. Sumisikat na ang araw sa labas ng bintana. Saglit na tumingin si Elena sa labas. Kumakalat ang liwanag sa kabila ng bundok. Tinamaan din ng liwanag ang mukha ni Elena. Nang hapong iyon, ibang pangyayari ang nagaganap sa syudad, sa sala ng bahay ni Marco. Nakaupo sina Marco at Isabel sa sofa. Ang biyenan naman ay nasa kabilang silya. Bakit hindi tayo bumaba ngayong Sabado? Sabi ni Isabel. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa. Tumango si Marco. Tumaas ang gilid ng kanyang labi. Maganda yan. Mukhang maganda rin ang panahon. Ibinaba ng biyenan ang tasa ng tsaa at nagsalita. Matalas ang kanyang tingin. Nag-aalaga raw ng kabute. Gaano na kaya kalaki yon? Natawa si Isabel. May halong pangungutya sa kanyang boses. Oo nga, isang taong buong buhay na nasa bahay lang. Nakitawa na rin si Marco. Ininom niya ang laman ng baso. Akala niya siguro, ganoon kadali ang pagsasaka. Umiling ang biyenan. Napailing ito. Siguro nawala na sa sarili mula ng palayasin. Nagtawanan ang tatlo. Napuno ng tawa ang sala. Kinuha ni Isabel ang kanyang cellphone. Habang nag-i-scroll, nagsalita siya. Kung aalis tayo ng Sabado ng umaga, makakarating tayo doon bandang tanghali. Sumagot si Marco. Relax ang kanyang itsura. Oo, pagkatapos mananghalian, libutin natin ang lugar. Nagtanong ang biyenan. May halong pananabik sa kanyang boses. Kailangan kong kumuha ng litrato para maipakita ko sa mga kaibigan ko sa komunidad. Tumango si Isabel. Maliwanag siyang ngumiti. Ako na po ang bahalang kumuha ng magagandang litrato ninyo. Nagpatuloy ang usapan ng tatlo. Puno ng paninira kay Elena. 17 taon siyang nasa bahay, ano namang natutunan niya. Hindi magkaanak. Hindi kumita ng pera. Ngayon, malalaman na niya ang katotohanan. Nagpatong-patong ang mga salita. Lumakas din ang kanilang tawanan. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang inihanda ni Elena sa loob ng nakalipas na 3 taon. Nang gabing iyon, isinara ni Elena ang pinto ng gusali. Tapos na ang isang araw ng trabaho. Tahimik ang daan pauwi. Tanging ang mahinang tunog ng kanyang mga hakbang ang maririnig. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang ilaw. Naging maliwanag ang maliit na silid. Kumain siya ng simpleng hapunan at naghugas ng pinggan. Dumidilim na sa labas ng bintana, umupo si Elena sa harap ng kanyang mesa. Binuksan niya ang drawer. May kinuha siyang isang file. Sa pabalat, nakasulat ang business registration. Binuklat niya ito. Nakasulat doon, Elena's Mushroom Farm Cooperative. Pangulo, Elena Santos. Ang petsa ng pag-issue ay 3 taon na ang nakalipas. Tahimik na tinitigan ni Elena ang petsang iyon. Ibinalik niya ito sa drawer. And dahan-dahan niyang isinara. Tuluyan nang dumilim sa labas ng bintana. May ilang bituin na nagsimulang magpakita. Umupo si Elena sa tabi ng bintana
at tumingala sa langit. Huminga siya ng malalim. Malapit na ang Sabado. Malapit na ang araw ng kanilang pagdating. Walang sinabi si Elena. Nakatingin lang siya sa mga bituin. At makalipas ang ilang araw, darating sila sa lugar na ito. Nang hapong iyon, nakaupo si Elena sa isang sulok ng gusali. Oras ng pahinga, pagkatapos mananghalian, pumapasok ang sikat ng araw sa bintana. Lumulutang ang alikabok sa sinag ng liwanag. Uminom si Elena mula sa kanyang bote ng tubig. Dumaloy ang tubig sa kanyang lalamunan. Bigla niyang naalala ang mga nakaraang panahon. Ibinaba ni Elena ang bote. 20 taon na ang nakalipas, tagsibol noon. Bintimbinbimong anyos si Elena. Sa araw na una siyang pumasok sa gate ng bahay ng kanyang biyenan, nakaupo ang kanyang biyenan sa beranda. Ang isang asawang babae ay para lang sa loob ng bahay. Natural lang yan, hindi ba? Iyon ang mga unang salitang narinig niya. Yumuko si Elena. Mula noon, naging ugali na niya ang gumising ng alas 5 ng umaga, nagsasaing, nagluluto ng ulam, at naghahain ng pagkain. Bago pumasok sa trabaho si Marco, nagbabasa ito ng dyaryo. Sa tabi niya, naghahain si Elena. Masela ng kanyang biyenan, na lalaki, kapag konti lang ang pagkakaiba sa timpla ng sabaw, ibinababa na niya ang kanyang kutsara. Ano to? Ulitin mo. Dala-dala ni Elena ang mangkok papunta sa kusina. Muli niyang tinimplahan at inihain. Gusto ng kanyang biyena ng apo. Pagkalipas ng 1 taon ng kasal, nagsimula na itong magsalita. Kailan ba kayo magkakaanak? Hindi makasagot si Elena. Yumuko lang siya. Lumipas ang 2, 3 taon. Hindi dumating ang anak. Nagpatingin sila sa doktor. Umiling ang doktor. Mahirap po ang natural na pagbubuntis. Hindi na isabi ni Elena ang mga salitang iyon sa bahay. Sinikreto niya ito. Naging malamig ang tingin ng kanyang biyenan. Si Marco naman ay nagsimulang umuwi ng gabi na. Mas lalo pang nagsikap si Elena sa gawaing bahay. Iyon lang ang kaya niyang gawin. 10 taon na ang nakalipas, taglamig noon, nang ma-stroke ang kanyang biyena na lalaki, nagsimula nang lumaki ang gastos sa ospital. Umaabot sa daan-daang libong piso kada buwan. Paano ako makakapunta sa ospital araw-araw? Ikaw na lang, sabi ng kanyang biyenan. Tumango si Elena. Araw-araw siyang pumupunta sa ospital. Hindi nila kayang kumuha ng caregiver. Pinapalitan niya ang diaper ng kanyang biyenan. Tinutulungan itong kumain. Pinupunasan ang katawan at pinapalitan ng bedsheet. Umuuwi siya ng alas 4 ng hapon at nagsisimulang maghanda ng hapunan. Naghahain, naghuhugas ng pinggan at nagtutupi ng mga damit. Alas 11 na ng gabi bago siya makatulog. Trabaho mo lang naman yan sa bahay, hindi ba? Ang mga salitang iyon. Ang tanikalang nakagapos kay Elena. Nagtiis si Elena. 5 taon na ang nakalipas nang malugi ang negosyo ni Marco, nawalan ng kliyente at naubusan ng pondo. Sa bahay, nagagalit si Marco. Kay Elena niya ibinubunton ang kanyang galit. Anong klaseng pagkain to? Hindi mo ba kayang ayusin? Walang imik si Elena. Yumuyuko lang siya. Dumami rin ang reklamo ng kanyang biyenan. Naging matalas ang tingin nito kay Elena. Wala ng anak. Hindi pa kumikita ng pera. Dapat ayusin man lang ang gawaing bahay. Naging mabigat ang balikat ni Elena. Nahihirapan siyang huminga. Noong mga panahong iyon, naisip ni Elena, sana mayroon man lang akong isang bagay na nakapangalan sa akin. May pagkakataon ding itinigil ni Elena ang pag-inom ng kanyang gamot para makatipid sa gastusin sa ospital. Tiniis niya ang sakit ng kanyang tuhod. 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang biyenan. Pagkatapos ng burol, naging tahimik ang bahay. Ngunit ang posisyon ni Elena ay nanatili. Nagluluto pa rin siya at naglilinis. Walang nagbago hanggang isang araw, nang makita niya ang mga papeles ng hiwalayan na inabot ng kanyang asawa, nagpasya si Elena ng gabing iyon.
mag-isa sa isang walang laman na silid. Hindi na ako muling mabubuhay sa ilalim ng pangalan ng iba at nagsimulang kumilos si Elena bago pa man siya lumipat sa abandonadong bahay sa probinsya. Sa katunayan, mayroon nang inihanda si Elena. Isang planong walang sinumang nakakaalam. 3 taon na ang nakalipas. Noong panahon ng burol ng kanyang biyenan, tahimik na kumilos si Elena. Sa mga lumang dokumento na nakatambak sa bodega, may isang bagay siyang natuklasan. Ang titulo ng lupa sa paanan ng bundok na iniwan ng kanyang biyenan. Isang lupain na walang sinumang pumapansin. Itinago ni Elena ang dokumentong iyon. Hindi niya ito sinabi kaninuman. At makalipas ang ilang buwan, mag-isa siyang pumunta doon. Isang malawak na lote sa paanan ng bundok. Nakita ni Elena ang potensyal sa lugar na iyon. Isang lupain na pwedeng pagtamnan ng kabute. Naghiram siya ng mga libro sa library para mag-aral. Naghanap siya ng impormasyon sa internet. Pagkatapos ng trabaho, ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aaral. Walang sinumang nakakaalam. Ganoon niya inihanda ang lahat sa loob ng 3 taon. Kumuha siya ng business registration at nagpatayo ng mga gusali. Lahat ay nakapangalan kay Elena. Ito ang unang pagkakataon na mayroon siyang pag-aari sa sarili niyang pangalan. Ngayon, inaalala ni Elena ang mga panahong iyon nakatayo sa isang sulok ng gusali. Naging mas maliwanag ang sikat ng araw sa labas. Dahan-dahang tumayo si Elena, ipinagpag ang kamay at muling nagsimulang magtrabaho. Sinimulan niyang ayusin ang mga kahon ng kabute. Ang nakaraan ay nakaraan na. Oras na para mabuhay sa kasalukuyan. Hindi tumigil ang mga kamay ni Elena. Tahimik siyang kumikilos. At alam ni Elena na malapit na silang dumating sa lugar na ito. Nang gabing iyon, umuwi si Elena. Sumisikat na ang mga bituin sa labas. Umupo siya sa harap ng mesa at binuklat ang kanyang notepad. Isinulat niya ang mga gagawin bukas. Hindi nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat. Kalmado rin ang mga mata ni Elena. Ang mga sugat ng nakaraan ay naging lakas na niya ngayon. Hindi na siya manugang ng sinuman. Si Elena na ngayon ay isang taong nabubuhay sa sarili niyang pangalan at malapit na nilang harapin ang katotohanang iyon. Sabado ng umaga, maagang gumising si Marco at naghilamos. Tumingin siya sa salamin at nagsuklay. Nakangiti siya. Si Isabel naman ay nasa sala at umiinom ng kape. Maliwanag ang kanyang mukha pagkatapos mag-makeup. Lumabas ang biyenan mula sa kanyang silid. Nakasuot na ito ng damit panlakad. "Umalis na tayo! Kailangan nating maaga," sabi ng biyenan. May halong pananabik sa kanyang boses. Kinuha ni Marco ang susi ng kotse. "Tara na!" Lumabas ang 3 sa pinto. Ang kotse ni Marco ay nasa parking. Sumakay sila. Pinaandar ni Marco ang makina. Mga 1.5 oras ang biyahe. Sabi ni Marco. Tumango si Isabel. Dahan-dahang umandar ang kotse. Nagsimula silang lumayo sa syudad. Pumasok sila sa expressway. Mabilis na dumadaan ang mga gusali sa labas ng bintana. Nagsalita ang biyenan. Habang nakatingin sa labas, anong mapapala sa pag-aalaga ng kabute? Lalo na kung mag-isa lang siya. Natawa si Isabel. Nakitawa na rin si Marco. Relax ang kamay niya sa manibela. Titingin-tingin lang tayo. Kukuha ng ilang litrato. Napuno ng tawanan ng 3 ang loob ng kotse. Walang sinumang nag-aalala. Makalipas ang 1 oras, lumabas na sila sa expressway. Isang national road ang sumalubong sa kanila. Nagsimulang makita ang mga palayan. "Malapit na tayo," sabi ni Marco. Tiningnan niya ang navigation. Pumasok sila sa isang daan sa bundok. Nagsimulang kumipot ang daan, puno ng mga puno sa magkabilang gilid. Dahan-dahang umakyat ang kotse, tumingin ang biyenan sa labas. Naku, probinsyang-probinsya pala dito. Tumango rin si Isabel. Hindi ako makapaniwalang mag-isa siyang nakatira dito. Inikot ni Marco ang manibela. Sunod-sunod ang mga kurbada.
Noong mga oras na iyon, may isang truck na pababa. Itinabi ni Marco ang kotse. Dahan-dahang dumaan ang truck, puno ng mga kahon ang likod nito. Sinundan ng tingin ng biyenan ang truck. Ano yun? Nawala ang truck sa ibaba ng bundok. Muling pinaandar ni Marco ang kotse. Umakyat pa sila ng kaunti. May isa pang truck na pababa. Puno rin ito ng mga kahon. Pinaningkitan ni Isabel ang kanyang mga mata. Anong karga ng mga truck na yan? Tahimik na hinawakan ni Marco ang manibela. Bahagyang nanigas ang kanyang ekspresyon. Umakyat pa sila ng kaunti at may natanaw silang mga gusali. 3 mababang gusali ang magkakatabi. Binagalan ni Marco ang takbo. Ipinark niya ang kotse sa lote sa harap ng mga gusali. Bumaba silang 3. Tumingin sila sa paligid. May mga tao sa harap ng mga gusali. Mga taong nakasuot ng damit pang trabaho. Isang tao ang nagbubuhat ng kahon. Isa naman ay may tinitingnan at isinusulat. Huminto ang biyenan. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig. Anong lahat ng yan? Tahimik ding nakatayo si Isabel. Tinitingnan niya ang mga gusali. Lumakad si Marco pasulong. Bumagal ang kanyang mga hakbang. May isang nameplate na nakakabit sa pader ng gusali. Nakasulat doon, Elena's Mushroom Farm Cooperative. Huminto si Marco. Nakatutok ang kanyang tingin sa nameplate. Sa tabi nito ay may schedule board. Puno ng mga petsa ng delivery. Dahan-dahang lumapit si Isabel. Tumingala siya sa nameplate. Mushroom Farm Cooperative? Humina ang kanyang boses. Isang tono ng nag-aalinlangan. Lumapit din ang biyenan at tiningnan ang nameplate. Kinagat niya ang kanyang labi. Sabi niya nag-aalaga lang ng kabute. Naputol ang kanyang sinasabi. Wala nang lumabas na salita. Isang manggagawa ang lumapit sa kanila. Ano po ang kailangan nila? Nagulat na sumagot si Marco. Napadaan lang po. Tumango ang manggagawa at bumalik. Nagpatuloy ito sa trabaho. Nanatili silang 3 sa kanilang kinatatayuan. Walang gumagalaw. Nagsalita si Isabel, ngunit walang salitang lumabas. Tumingin lang siya sa paligid. Nag-aalangan ang kanyang tingin. Dahan-dahang naglakad ang biyenan sa harap ng gusali. Sumilip siya sa bintana. Magkakasunod ang mga istante. Puno ng mga puting kabute. Nanigas ang balikat ng biyenan. Humina ang kanyang paghinga. Bumalik si Marco sa kotse. Naninigas ang kanyang mukha. Dahan-dahan ding bumalik ang biyenan. Lumingon ito at muling tiningnan ang mga gusali. Sumakay silang 3 sa kotse. Walang nagsasalita. Pinaandar ni Marco ang makina. Nanginginig ang kanyang kamay. Umandar ang kotse. Lumayo ang mga gusali. Matagal na walang nagsalita. Tanging katahimikan ang namayani sa loob ng kotse. Nakatingin si Isabel sa labas ng bintana. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang kamay. Nakapikit ang biyenan sa likod. Nakakunot ang kanyang noo. Si Marco naman ay nakahawak sa manibela at nakatingin lang sa harap. Matigas ang kanyang panga. Ano ang lahat ng iyon? Mahinang tanong ni Isabel. Walang sumagot. Gumalaw ang labi ni Marco. Ngunit walang boses na lumabas. Pababa na ang kotse sa bundok. Nakakasilaw ang sikat ng araw. Ngunit madilim sa loob ng kotse. Mabigat ang ekspresyon ng 3. Isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa ang pumuno sa loob ng kotse. Walang sino man ang naglakas loob na sabihin ang kanilang nararamdaman. Mas lumalim ang katahimikan. Kinuha ni Isabel ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang screen at isinara ulit. Nag-aalangan ang tingin ni Marco. Pinagpawisan ang kanyang kamay sa manibela. Kailangan nating bumalik bukas, sabi ni Marco. Mahina ang kanyang boses. Tumango ang biyenan. Kailangan nga. May mali. Hindi sumagot si Isabel. Nakatingin lang siya sa labas. Patuloy na bumaba ang kotse. Natapos ang daan sa bundok at lumabas ang National Road. Ngunit may bumabagabag sa isipan ng 3. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. At hindi pa nila alam kung ano ang kanilang haharapin bukas. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Marco.
Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tinawagan niya si Isabel. Bumalik tayo ngayon. Saglit na natahimik si Isabel. Sige, maghahanda ako. Gising na rin ang biyenan. Nakaupo ito sa sofa sa sala. Hindi maalis sa isip ko ang nakita natin kahapon. Sabi ng biyenan. Tinatapik niya ang braso ng sofa. Makalipas ang 1 oras, muling sumakay ang tatlo sa kotse. Pabalik sa parehong daan kahapon. Ngayon, wala nang nagsasalita. Tahimik ang kotse. Pumasok sila sa daan sa bundok. Muling lumitaw ang tanawin kahapon. Dumating sila sa harap ng mga gusali. Mas maraming tao ngayon. Isang truck ang paparating. Walang laman ang likod nito. Bumaba si Marco mula sa kotse. Sumunod din si Isabel at ang biyenan. Abala ang mga manggagawa. Nagbubuhat ng mga kahon, nagsusuri ng mga dokumento, at nagkakarga sa truck. Naglakad si Marco papunta sa gusali. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Tumayo siya sa harap ng unang gusali. Bukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Maliwanag ang ilaw. Magkakasunod ang mga istante. Puno ng mga kabute. May thermometer at hygrometer na nakasabit sa pader. Malinaw na nakikita ang mga numero. Pumasok si Marco. Gumagana ang automatic watering system. Sa regular na pagitan, may tumutulong tubig. Gumagana rin ang ventilation system. Tahimik at walang ingay. Matagal na nakatayo si Marco, parang natutuyo ang kanyang bibig. Sumunod si Isabel, nanlaki ang kanyang mga mata. Anong lahat ng to? Hindi niya natapos ang sasabihin. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo at tiningnan ang paligid. Tumayo rin ang biyenan sa pinto. Hindi siya makapasok. Nanginginig ang kanyang boses. Isang ekspresyon ng hindi makapaniwala. Nagtungo si Marco. Sa ikalawang gusali, binuksan niya ito. Sa loob, gumagana ang refrigeration system. Bumuhos ang malamig na hangin. Maayos na nakasalansan ang mga kahon. Bawat isa ay may label. Dinampot ni Marco ang isang kahon. Naramdaman niya ang bigat nito. Binuksan niya ang pinto ng ikatlong gusali. Sa loob, may isang espasyo para sa opisina. May mesa, silya, mga dokumento, at cabinet. Nakabukas ang computer. May kalendaryong nakadikit sa pader, puno ng mga schedule ng delivery. Lumapit si Marco sa mesa. May ilang papeles na nakapatong. Kinuha niya ang mga ito, isang transaction statement, Enero 2026, kabuuang na ipadala. 480 kahon. Pumasok ang mga numero sa kanyang isipan. Kinuyom ng mga daliri ni Marco ang papel. Pumasok ang biyenan sa opisina. Naghanap siya ng silya at umupo. Namumutla ang kanyang mukha. Humihingal siya. Si Isabel naman ay nakatayo sa pinto at nakatingin sa loob. Kinakagat niya ang kanyang labi. Noong mga oras na iyon, may narinig silang mga yabag sa labas. May papalapit. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Tumingin siya sa pinto. Isang taong nakasuot ng damit pang trabaho ang lumitaw. Si Elena. Tumayo si Elena sa pinto ng opisina. Tahimik niyang tiningnan ang tatlo. Nanlaki ang bibig ni Marco. Walang boses na lumabas. Walang sinabi si Elena. Nakatayo lang siya. Sinubukang tumayo ng biyenan mula sa silya. Ngunit napaupo ulit. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Umatras si Isabel. Iniwas niya ang kanyang tingin. Dahan-dahang pumasok si Elena. Nagtungo siya sa mesa. Binuksan niya ang drawer. May kinuha siyang isang file. Ipinatong niya ito sa mesa. Binuklat niya ang unang pahina. Ang business registration. Ang petsa ng pag-issue ay 3 taon na ang nakalipas. Tiningnan ni Marco ang papel. Nanginginig ang kanyang mga mata. Binuklat ni Elena ang susunod na pahina. Isang kontrata. May petsang nakasulat. Matagal na, bago pa sila maghiwalay. Nakaupo ang biyenan sa silya at nakatalikod. Nakatingin ito sa labas. Tahimik pa rin si Elena.
Ipinapakita lang niya ang mga dokumento. Nagsalita si Marco. Garalgal ang kanyang boses. Akala ko nag-aalaga ka lang ng kabuti. Hindi sumagot si Elena. Binuklat niya ang susunod na pahina. Isang talaan ng pagbabayad ng utang. Nakasulat doon, Disyembre 2025, bayad na. Ipinatong ni Marco ang kanyang kamay sa mesa. Nanginginig ang kanyang katawan. Sinubukang tumayo ng biyenan. Muli siyang napaupo. Tubig! Tubig! Hindi gumalaw si Elena. Nakatingin lang siya sa mga dokumento. Inalalayan ni Isabel ang biyenan. Sinubukan nilang lumabas. Sumunod din si Marco. Paatras-atras ang kanyang mga hakbang. Naiwan si Elena sa opisina. Dahan-dahan niyang inayos ang mga dokumento. Ibinalik niya ang file sa drawer. Isinara niya ang drawer. Sa labas ng bintana, papunta na ang tatlo sa kotse. Tahimik na pinanood ni Elena ang tanawin. Binuksan ni Marco ang pinto ng kotse. Pinaupo niya ang biyenan. Sumakay rin si Isabel sa likod. Nakayuko siya. Umupo si Marco sa driver's seat. Pinaandar niya ang makina. Dahan-dahang umandar ang kotse. Umalis ito sa lugar ng mga gusali. Nakatayo si Elena sa tabi ng bintana at pinanood ang paglayo ng kotse. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Pababa na ang kotse sa bundok. Unti-unti itong lumiliit. Isinara ni Elena ang bintana. Muli siyang umupo sa harap ng mesa. Gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Kailangang magpatuloy ang trabaho. Narinig niya ang tunog ng pag-alis ng truck sa labas. Hindi itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Nang hapong iyon, patuloy pa rin ang operasyon sa mga gusali. Hindi nagbago ang araw ni Elena. Isang katotohanang hindi na maibabalik. Ngayon, nalaman na nila. Hindi na si Elena ang taong kilala nila. Walang sinabi si Elena, ngunit walang sinuman ang nakakaalam na ang katahimikang iyon ang magsisimulang magwasak sa lahat ng mayroon sila. Pababa na ang kotse sa bundok. Walang nagsasalita. Mahigpit ang pagkakahawak ni Marco sa manibela. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang kamay. Si Isabel ay nakayuko sa likod. Kinakagat niya ang kanyang labi. Biglang nagsalita ang biyenan. Bumalik tayo. Tiningnan ni Marco ang biyenan sa salamin. Po, bumalik tayo ngayon din. Nanginginig ang boses ng biyenan. Nakatikom ang kanyang mga kamao. Itinigil ni Marco ang kotse. Bakit po? Kailangan kong itanong sa kanya mismo. Sabi ng biyenan habang nakatingin sa harap. Nag-aalangan ang kanyang tingin. Huminga ng malalim si Marco. Inikot niya ang manibela. Muling umakyat ang kotse sa bundok. Walang nagsasalita. Makalipas ang 30 minuto, dumating sila sa harap ng mga gusali. Unang bumaba ang biyenan. Nagtungo ito sa opisina. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Binuksan niya ang pinto. Nakaupo si Elena sa harap ng mesa. Pumasok ang biyenan. Sumunod din si Marco. Anong lahat ng ito? Ito po ay isang korporasyon na nakapangalan sa akin. Kalmado ang boses ni Elena. Walang panginginig. Lumapit si Marco. Kailan pa? 3 taon na po ang nakalipas. Namutla ang mukha ng biyenan. 3 taon. Ito po ang mga kontrata sa loob ng nakaraang 3 taon. Nanginginig ang kamay ni Marco. Ibig sabihin, bago pa tayo maghiwalay, hindi sumagot si Elena. Ipinakita niya ang talaan ng mga transaksyon. Puno ng mga numero. Napahawak ang biyenan sa mesa. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Ikaw, naputol ang kanyang sinasabi. Humihingal siya. Naghanap siya ng silya at umupo. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay. Tiningnan ni Marco ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo sinabi? Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Elena si Marco. Kalmado ang kanyang mga mata. Hindi na kailangan. Ang isang salitang iyon ay pumuno sa silid na mayani ang katahimikan. Itinaas ng biyenan ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang mga mata. Ang mga sinabi namin sa'yo. Nabasag ang kanyang boses.
Wala nang lumabas na salita. Tumingin si Elena sa labas. Nakita niya ang mga gusali. Saglit na namayani ang katahimikan. Walang gumagalaw. Nagsalita si Elena, dahan-dahan at malinaw. Noon, ako po ang tagapaglingkod. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Elena. Ngayon, ako na po ang nakikipagkontrata. Pagkasabi niyon, nanghina ang mga balikat ni Marco. Ang biyenan ay nakasandal sa silya. Nakayuko ito. Nanginginig ang labi ni Marco. Patawarin mo kami. Umiling si Elena. Nakaraan na po iyon. Hindi. Sobra kami. Naputo lang sinasabi ni Marco. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi sumagot si Elena. Sinubukang tumayo ng biyenan. Nanginginig ang kanyang katawan. Inalalayan siya ni Marco. Inay, hindi makatingin ang biyenan kay Elena. Iniwas niya ang kanyang tingin. Nagtungo ang dalawa sa pinto. Paatras-atras ang kanilang mga hakbang. Lumabas sila. Hindi na lumingon. Tumayo si Elena sa tabi ng bintana. Pinanood niya sila. Pinaupo ni Marco ang biyenan sa kotse. Nanginginig ang balikat ng biyenan. Sumara ang pinto. Umandar ang makina. Dahan-dahang umandar ang kotse. Umalikabok. Pinanood ni Elena ang tanawin hanggang sa huli. Hanggang sa tuluyang mawala ang kotse. Lumingon siya. Muli siyang umupo sa harap ng mesa. Binuksan niya ang computer. Naging maliwanag ang screen. Gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Sinuri niya ang schedule para bukas. Narinig niya ang boses ng mga manggagawa sa labas. Narinig din niya ang tunog ng pag-alis ng truck. Hindi itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Nakatingin lang siya sa screen. Ang 35 taon ng pagtitiis, ang mga araw ng pagyuko. Lahat ng iyon ay natapos na sa isang salita. Noon, tagapaglingkod. Ngayon, nakikipagkontrata. Sapat na iyon. Hindi na kailangan ng karagdagang salita. Hindi humihingi ng tawad si Elena. Ayaw niyang makarinig ng paliwanag o pagsisisi. Ang mabuhay lang sa sarili niyang pangalan. Iyon ang lahat. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana. Tinamaan ang mukha ni Elena. Bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang labi. Kaunting-kaunti lang. Nang hapong iyon, patuloy pa rin ang operasyon sa mga gusali. Walang nagbago. Nagpatuloy ang araw ni Elena. Hindi tumigil ang trabaho. Ngunit may isang bagay na iba. Ngayon, si Elena ay ganap ng malaya. Walang sinuman ang makakagapos sa kanya dahil si Elena ay isang taong nabubuhay sa sarili niyang pangalan. Ang amoy ng kabute ay mahinang kumakalat. Huminga ng malalim si Elena. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinalubong ang sikat ng araw. Mainit at alam ni Elena na ngayon nagsisimula na ang kanyang panahon. Walang imik. Si Isabel ay nakayuko sa likod. Pinaglalaruan niya ang kanyang cellphone. Bawat isa ay may sariling iniisip. Tanging katahimikan ang namayani. At hindi pa nila alam kung paano babaguhin ng katahimikang iyon ang kanilang buhay. Ngunit alam na ni Elena na wala na siya sa kanilang kwento. Isinusulat na ni Elena ang sarili niyang kwento sa sarili niyang pangalan. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang tunay na kabayaran ay ngayon palang magsisimula. Bumalik ang kotse sa syudad. Palubog na ang araw. Huminto ang kotse sa harap ng bahay ni Marco. Namatay ang makina. Bumaba ang biyenan. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Bumaba rin si Marco. Mauna na po kayo. Uuwi na ako, sabi ni Isabel. Mahina ang kanyang boses. Tumango si Marco. Hindi siya sumagot. Umalis si Isabel sakay ng kotse. Lumayo ito. Tumayo ang biyenan sa harap ng pinto. Hindi niya ito binubuksan. May narinig siyang usapan sa pasilyo. Narinig mo ba? Tungkol sa manugang ni Mr. Reyes. Huminto ang biyenan. Nakinig siya. Oo. Ang manugang pala niya ang tunay na swerte. Nanigas ang katawan ng biyenan. Humina ang kanyang paghinga.
25 taon siyang nag-alaga sa bahay at sa may sakit. Tapos, pag-alis niya, naging matagumpay. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Talaga? Anong nangyari? May mushroom farm daw siya sa probinsya. Isang korporasyon pa. Napaupo ang biyenan sa hagdan. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Naku, kung ganoon, sinayang nila ang swerte. Oo nga, pinalayas pa ang ganoong klasing manugang. Unti-unting humina ang mga boses. Ngunit mas malakas itong umalingaw-ngaw sa tainga ng biyenan. Inalalayan siya ni Marco. Inay, pumasok na po tayo. Hindi makatayo ang biyenan. Umiling lang ito. Ako, naputol ang kanyang sinasabi. Nanginginig ang kanyang boses. Itinayo ni Marco ang kanyang ina. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Binuksan niya ang ilaw sa sala. Umupo ang biyenan sa sofa. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Tumayo si Marco sa tabi ng bintana. Tumingin siya sa labas. Dumidilim na. Tanging ang mahinang ilaw ng poste ang nakikita ng gabing iyon. Hindi nakatulog si Marco. Nakahiga siya sa kama at nakatingin sa kisame. Naalala niya ang mukha ni Elena. Ang itsura ni Elena habang ipinapakita ang mga dokumento. Noon, ako po ang tagapaglingkod. Ngayon, ako na po ang nakikipagkontrata. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang tainga. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Marco sa opisina. Pagpasok niya, lumapit ang isang empleyado. Sir, pwede po ba kayong makausap saglit? Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Bakit? Tumawag po ang isang kliyente. Kinakansela daw po ang kontrata. Nanigas ang ekspresyon ni Marco. Ano? Pumasok si Marco sa kanyang opisina. Umupo siya sa harap ng mesa. Tumawag siya. Ang presidente ng kliyenteng kumpanya. Hello! Si Mr. Reyes po ito. Mr. Reyes. Kakaiba ang boses ng kausap. Parang nag-iingat sa pagsasalita. Pagkansela ng kontrata? Ano po ang nangyari? Pasensya na po. Nagkaroon po kami ng problema. Pwede niyo po bang sabihin kung ano? Namayani ang katahimikan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kausap. Sa totoo lang po, may mga kumakalat na balita na hindi maganda ang takbo ng kumpanya ninyo. Nanginginig ang kamay ni Marco. Mahigpit niyang hinawakan ang telepono. Anong balita? May usap-usapan po? Na hindi maganda ang daloy ng pera ninyo. Naputol ang tawag. Nakatulala si Marco. Hapon. May isa pang tawag. Ibang kliyente. Pasensya na po, pero mukhang mahihirapang ituloy ang kontrata natin sa susunod na buwan. Parehong salita ang narinig niya. Ibinaba ni Marco ang telepono at yumuko. Noon niya, napagtanto, noong nandoon pa si Elena, walang ganitong nangyayari. Inalagaan ni Elena ang bahay. Hindi lang iyon. Kapag may bisita, si Elena ang nag-aasikaso. Gusto rin ng mga kliyente si Elena. Mr. Reyes, napakaganda ng ambience ng bahay ninyo. Madalas niyang marinig iyon. Ngunit hindi alam ni Marco na dahil iyon kay Elena. Ngayon, wala na si Elena. Walang laman ang bahay. Alam din ng mga kliyente na pinalayas ni Marco ang kanyang asawa. Kumalat ang tsismis na iyon. Dapat pa ba tayong makipagnegosyo sa ganyang tao? Nawawala ang tiwala. Noon lang naramdaman ni Marco kung gaano kalaki ang nawala sa kanya nang umalis si Elena. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Nang gabing iyon, tinawagan ni Marco ang kerida niyang si Isabel. Nagriring lang! Hindi sinasagot! Tumawag ulit siya. Hindi pa rin sinasagot. Ibinaba ni Marco ang telepono. Nag-text siya. Sagutin mo ang tawag ko. Walang reply. Lumipas ang oras. Makalipas ang 1 oras, may dumating na text. Sorry, kailangan ko muna ng oras. Matagal na tinitigan ni Marco ang text. Hindi siya makapag-reply. Lumipas ang ilang araw. Walang balita mula kay Isabel. Unang tumawag si Marco. Sa pagkakataong ito,
Sumagot siya, Isabel. Hello. Malamig ang kanyang boses. Iba na sa dati. Pwede ba tayong mag-usap? Namayani ang katahimikan. Dahan-dahang nagsalita si Isabel. Tungkol sa pagpapakasal natin, siguro mas mabuting isang tabi muna natin. Isabel, sorry. May sarili rin akong buhay. Naputol ang tawag. Ibinaba ni Marco ang telepono. Umupo siya sa sofa. Yumuko siya. Lahat ay nagguho. Tahimik at dahan-dahan. Hindi rin lumalabas ng kwarto ang kanyang ina. Hindi na rin kumakain. Kumatok si Marco sa pinto. Inay, kumain na po kayo. Walang sagot. Tumalikod na lang si Marco. Tahimik ang bahay. Napakatahimik. Dati, nandoon si Elena. May amoy ng sinaing. May tunog ng paghuhugas ng pinggan. Ngayon, wala na. Isang bahay na walang laman ang natira. Tumingin si Marco sa labas. Sumisikat na ang buwan. Sa ilalim ng liwanag na iyon, sa isang lugar, nabubuhay si Elena sa sarili niyang pangalan. Sa wakas, napagtanto ni Marco kung ano ang nawala sa kanya. Ngunit huli na ang lahat, hindi na maibabalik. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Marco sa dilim. Tanging ang buwan sa labas ang nagbibigay liwanag sa kanya. Ang mga ugnayan ay ganoon tahimik na naglaho. Walang sino mang makakapigil. At sa mga sandaling iyon, sa isang lugar, sa paanan ng bundok, hindi nagbago ang araw ni Elena. Gumigising siya ng 5:00 ng umaga. Ngunit ngayon, iba na. Dati, bumabangon siya para sa iba. Ngayon, para na sa sarili niya. Magaan ang kanyang mga hakbang papunta sa mga gusali. Dahan-dahang umakyat si Elena sa bundok. Sariwa ang hangin sa umaga. Huni ng mga ibon ang maririnig. Noong mga oras na iyon, may isang taong papalapit. Ang kapitan ng barangay, Ma'am Elena. Ang aga ninyo. Kumaway ang kapitan. Kumaway din si Elena. May pupunta raw po mula sa munisipyo ngayon. Napili daw po ang barangay natin bilang model case para sa mga kabataang bumabalik sa pagsasaka. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Talaga po? Dahil po yan sa farm ninyo. Bumabalik na ang mga kabataan. Maliwanag na ngumiti ang kapitan. Namula ang mukha ni Elena. Wala naman po akong ginawa. Hindi po. Kayo po ang nagbigay ng trabaho. Sabi ng kapitan at nagpaalam na. Saglit na natigilan si Elena, uminit ang kanyang puso. Tumaas ang gilid ng kanyang labi. Dumating siya sa mga gusali. May kakaiba ngayon. May isang kahon ng delivery sa harap ng pinto. Tiningnan niya kung kanino galing. Mula sa samahan ng mga kababaihan sa barangay. Binuksan ni Elena ang kahon. May isang sulat sa loob. Ma'am Elena, salamat po. Nagbago po ang anak ko mula nang magtrabaho sa farm ninyo. Ngayon, siya na ang unang gumigising para maghanda sa trabaho. Kayo po ang naging biyaya sa anak ko. Habang binabasa ang sulat, uminit ang gilid ng mga mata ni Elena. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Sa loob ng kahon, mayroong gawang bahay na atsara. Ramdam ang pagmamahal. Niyakap ni Elena ang sulat sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Kinaumagahan, mas maagang dumating si Mang Cardo. Nakangiti ito. Ma'am Elena, may magandang balita po ako. Ano po yun? Tumawag po ang isang malaking supermarket. Gusto daw po nilang maging regular supplier ang mga kabute ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Supermarket po? Opo. Kumalat na daw po ang balita na maganda ang kalidad. Inilabas ni Mang Cardo ang isang dokumento. Isang draft ng kontrata. Tinanggap ni Elena ang dokumento. Nanginginig ang kanyang kamay. Pag-aralan niyo po muna. Maganda rin po ang mga kondisyon. Sabi ni Mang Cardo. Tumango si Elena. Oras ng tanghalian, pumunta siya sa isang kainan sa bayan. Mas maraming tao ngayon. Pagpasok ni Elena, sumalubong ang may-ari. Ma'am Elena, dito po kayo. Dinala siya sa isang espesyal na pwesto. Isang magandang pwesto sa tabi ng bintana.
Libre ko na po to ngayon. Natanggap po sa farm ninyo ang anak ko. Nangingilid ang luha ng may-ari. Maraming salamat po, umiling si Elena. Ako po ang dapat magpasalamat. Hindi po. Ang anak ko po, dati walang trabaho sa Maynila. Pero mula nang magtrabaho dito, naging masayahin na siya. Mahigpit na hinawakan ng may-ari ang kamay ni Elena. Mainit. Habang kumakain, may narinig siyang usapan sa kabilang mesa. Mga kabataang lalaki. Pre, gusto ko rin sanang magtrabaho sa farm. May bakante pa kaya? Tanungin mo. Mabait si Ma'am Elena. Maganda raw ang sahod? Oo, at may natututunan ka. Parang responsibilidad. Napangiti si Elena habang kumakain. Napuno ng saya ang kanyang puso. Hapon, bumalik siya sa mga gusali. Nagtipon ang mga empleyado. Ma'am Elena, saglit lang po. Tinawag siya ng isang empleyado. May hawak itong isang bagay. Inihanda po namin to. Isang maliit na cake. May isang kandilang nakasaksak. Happy 3rd anniversary po ng ating korporasyon. Nagpalakpakan ang mga empleyado. Nagulat si Elena. Nakalimutan ko na pala ang petsa. Sabi ni Elena. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi po namin nakalimutan. Dahil po sa inyo, may trabaho kami. Sabi ng isang batang empleyado. Nakangiti ito. Hinipan ni Elena ang kandila. Naghiyawan ang mga empleyado. Naghati-hati sila sa cake. Matamis. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elena kung gaano karaming bagay ang kanyang natanggap. Hindi pera, kundi mga tao. Mga taong naniniwala sa kanya. Mga taong kasama niya sa trabaho. Ang ibinigay nila kay Elena ay respeto. Isang bagay na hindi niya natanggap sa loob ng 25 taon. Tapos na ang trabaho. Umupo si Elena sa opisina. Binuksan niya ang drawer. Kinuha niya ang isang passbook. Elena Santos. Ngumiti si Elena habang tinitingnan ang pangalang iyon. Nangingilid ang kanyang luha. Binuklat niya ang passbook. Patuloy na lumalaki ang balanse. Ngunit hindi ang numero ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang passbook na ito ay nakapangalan sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Hello? Si Ma'am Elena Santos po ba ito? Boses ng isang babae. Hindi pamilyar. Opo. Bakit po? Mula po ako sa Women in Agriculture Association. Gusto po sana naming igawad sa inyo ang parangal na Outstanding Woman Farmer of the Year. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang telepono. Parang hihimatayin siya. Ako po? Opo. Kinilala po ang inyong galing sa pag-aalaga ng kabute at ang inyong kontribusyon sa paglikha ng trabaho sa inyong komunidad. Hindi makasagot si Elena. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Maaari po ba kayong dumalo sa award ceremony sa susunod na linggo? Opo. Opo. Pupunta po ako. Ibinaba niya ang telepono. Nakatulala si Elena. Tumulo ang kanyang luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Sa loob ng 25 taon, hindi siya kailanman kinilala. Ngayon, iba na. Pinunasan ni Elena ang kanyang mukha. Ngumiti siya. Pauwi na siya. Maganda ang paglubog ng araw. Huminto si Elena at tumingala sa langit. Dahan-dahang gumagalaw ang mga ulap na kulay pula. Salamat! Bulong ni Elena. Hindi niya alam kung para kanino. Para sa langit, sa mundo, sa kanyang sarili. Isang pasasalamat para sa lahat. Dumating siya sa bahay. Binuksan niya ang ilaw. Binuksan niya ang ref. Nandoon ang atsarang bigay ng ale. Nagsaing siya. Nagluto ng sinigang na baboy na may atsara. Mag-isang hapunan. Ngunit masagana dahil kasama niya ang puso ng mga taga-bayan. Dahan-dahang kumain si Elena. Naghugas ng pinggan at tumayo sa tabi ng bintana. Isa-isang sumisindi ang mga ilaw sa bayan. Dati, maraming abandonadong bahay. Ngayon, karamihan ay may ilaw na. Isang pagbabagong ginawa ni Elena. Tahimik, ngunit tiyak na pagbabago. Nahiga siya sa kama.
Komportable. Tumingala siya sa kisame. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Bukas ng umaga, gigising ulit siya ng 5:00. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na ito obligasyon. Isa na itong pagpili. Nakangiting natulog si Elena. Payapa ang kanyang mukha. At nanaginip siya. Isang panaginip para sa kinabukasan. Tumatanggap ng tropeo sa awards night. Nakikipagtawanan sa mga empleyado. Nabubuhay sa sarili niyang pangalan. Isang masayang panaginip. Ang masayang pagtatapos ni Elena ay hindi magarbo, tahimik. Ngunit mas matatag kaysa sa anupaman. Totoo, walang paghihiganti o pagpapatawad. Ang mabuhay lang sa sarili niyang buhay. Sapat na iyon dahil nakuha na ni Elena ang lahat sa isang maliit na bahay sa paanan ng bundok. Nananaginip si Elena, isang panaginip para sa kinabukasan. Mga kaibigan, kumusta po ang kwento natin ngayon? Ito ang kwento ni Elena, na pagkatapos ng 25 taong tahimik na pamumuhay, sa wakas ay nakatayo na sa sarili niyang pangalan. Hindi sinisi ni Elena ang sinuman o nagsalita ng malakas. Tiniis niya lang ang bawat araw at ang mga panahong iyon ang nagpatunay sa kanya. Ang buhay ay hindi laging nagbibigay ng mabilis na sagot, ngunit ang isang pusong pinanghahawakan ay tiyak na makakahanap ng kanyang lugar balang araw. Iyan ang tahimik na ipinapakita ng kwento natin ngayon. Kung mayroon kayong naalalang panahon na tahimik lang kayong nagtiis, sana'y ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit konting pahinga sa inyong puso. Mangyaring i-comment kung saan ninyo ito pinakikinggan. Sa bahay man, sa daan, o bago matulog, nasaan man kayo, sana'y maging mas mainit ang inyong araw ngayon. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na kwento. Ito po ang buhay sa Tagsibol.